Welcome to our channel. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para palaging updated sa ating mga panibagong videos. Ang pag-uusapan po natin sa video na to ay kung paano po mag-fill up ng Multi-Purpose Loan Application Form or yung tinatawag na MPL form sa Pag-ibig. So guys, ito yung pinaka-first ninyong tandaan kung kayo po ay mag-print ng sarili po ninyong form. Dapat po ay ito pong version 2023 yung inyong i-download. So dito po makikita yung version 2023. So kasi yung lumang form po kasi ay ganito po siya. 2021 po yung version. So yan po yung palatandaan ninyo na bago na yung application form na inyong ginagamit. So umpisahan na po natin. So number 1, basahin muna natin yung instructions. Accomplish this form in one copy only. Print this form back-to-back on one single sheet of paper. So, dapat po ay back-to-back yung pag-print kung kayo po ay mag-print ng sarili ninyong form para makapag-fill up kayo in advance sa bahay or sa company. Type or print all entries in black or capital letters. Dapat ay malalaking letra lahat ng i-type po ninyo. Bawal po yung maliliit na letra. So, kahit saan dito, lahat dito dapat ay malalaking letra yung gagamitin po ninyo sa pagsusulat. Number 3, so dapat po lahat ng hindi applicable sa iyo ay lagyan mo po nito in A. So, N tapos slash tapos A. Yan po yung isulat niyo kung hindi po applicable sa inyo yung hinihingi na impormasyon. So, let's start here. Last name. So, apelyido, first name, yung pangalan. Siyempre, lahat ng information dito ay para sa iyo, ikaw na miyembro. Ikaw na mag-apply for loan. Name extension, so kung lalaki ka na meron kang junior, the first, the second, ganun. So, middle name, kompleto dapat na pangalan ng iyong ina. Maiden middle name for married women. So, dito, kung ikaw ay babae na kasal na, so yung maiden middle name mo dapat dito, yung nakasulat dito dapat ay bali yung pangalan mo pagkadalaga. Hindi yung pangalan ng, hindi yung apelyido ng husband mo. Tapos dito, no middle name. So, i-check po itong maliit na box kung wala po kayong middle name. Meron po kasi mga tao na walang middle name sa kanilang birth certificate. So, complete mother's maiden name. Kompletong pangalan dapat dito ng iyong ina pagkadalaga. So, dapat yung apelyido niya, hindi yung apelyido ng papa mo, kundi yung apelyido ng kanyang papa. Gets? Tapos, nationality, syempre, sulatan dyan ng Filipino. Except kung meron ka pang ibang nationality. Tapos, dito naman ay i-check itong male. Lagyan ng maliit na check dito sa box ang male kung ikaw ay lalaki. At kung ikaw ay babae, lagyan dito ng i-check itong female. Dito sa marital status, so single or unmarried. So, yung mga live-in partner, dyan po kayo nabilong sa single or unmarried. Ibig sabihin ay hindi pa po kayo kasal. So, yung married, yun po yung kasal na talaga sila sa pare or sa pastor or sa huwes. So, yan po ang i-check sa kung married. Widower, dito sa mga byuda or byudo, ito po yung i-check po ninyo. Tapos, itong legally separated kung hiwalay kayo in a legal way. Tapos dito annulled kung meron kayong annulment papers. Tapos dito na tayo present home address. So yung kasalukuyan mong tinitirhan. So dito lagyan, depende kung nasaan, kung barangay na, diretso na dito sa barangay. So tingnan itong maliliit na litra sa itaas. Diyan nyo po dapat isulat kung ano yan. Kung barangay yan, kung municipality dito, province dito. Sa zip code, kung hindi nyo po alam, kung meron kayong internet connection, punta lamang po kayo ng Google, i-search nyo lamang po zip code ng inyong lugar, halimbawa Cebu City, sulat nyo lamang po
at i-click nyo po yung search, makikita nyo na po dyan yung zip code ng Cebu City. So, meron na kaagad dito yung Cebu City ay 6,000. Makikita nyo rin po yung lahat ng provinces dyan ng Cebu City. So, ganyan lang po maghanap ng zip code. So, balik tayo dito. Dito na tayo sa permanent home address, yung permanente mong tahanan. Halimbawa, kung ikaw ay merong probinsya, so dyan mo isulat yung province mo, yung hometown mo. Yung present home address, kung halimbawa ikaw ay nagbo-boarding house, so yan po, dyan mo isulat. Tapos dito na tayo sa employer or business name. So, pangalan ng iyong company or pangalan ng iyong pinagtatrabahuan. Tapos dito, employer business address. So, i-follow din kung halimbawa yung employer business address ay barangay lamang at saka municipality and province. So, dito ka na diretso. So, kung merong mga street name o pangalan ng daan, so dito mo isulat. O building name, dito mo isulat. Ayan. Tingnan lamang yung maliit na word na nasa itaas tapos sa ibaba mo isulat. So, dito, employee ID number. So, dapat alam mo po yan. Kung hindi, dapat meron kang employee ID number, di ba, kapag workers tayo. Tapos, dito, date of employment. Kung kailan ka na-hired dyan sa iyong pinagtatrabahuan. Tapos, dito, source of fund. So, yung source of fund, syempre, kung ikaw ay trabahante, isulat mo dyan, salary or wages. Tapos, balikan muna natin itong dito sa gilid, dito. So, fill upan mo to dito, pag-ibig mid number. So, dahil mag-apply ka ng loan, so, understood na yan na meron ka ng pag-ibig number, di po ba? Kaya isulat mo dyan yung iyong pag-ibig number. Application number, so, sila na po yung sa pag-ibig na po to, huwag na pong lagyan dyan. Tapos, yung date of birth mo, kung kailan ka po ay pinanganak, isulat mo lang dyan. Wala naman silang ibinigay na format. So, kung January 10, 1990, so isulat mo lang dyan, January 10, 1990. Place of birth, kung saan ka ipinanganak. Lugar, kung saan ka ipinanganak. So, wala ding format. So, isulat mo lang dyan yung complete address mo kung saan ka ipinanganak. Citizenship, syempre Filipino. Email address. So, dapat yung email address na active at na-open mo, hindi yung hindi mo na malagin. Tapos dito yung cellphone number mo, ilagay mo po dyan. Home telephone number, kung wala, lagyan ng NA. Applicant's taxpayer, so dito yung TIN number mo, yung sa BIR, dapat meron ka po niyan dahil syempre trabahante, meron talaga yung TIN, di po ba nagbabayad po tayo ng tax, so dito po natin isulat. Dito naman, SSS, GSIS number. So, isulat mo dyan kung sa SSS. So, yung GSIS number, yan po yung sa mga kung nasa government ka nagtatrabaho. So, business telephone number, kung wala lagyan ng NA. Nature of work. So, nature of work, ano bang ibig sabihin nun? Kung ano yung klase ng trabaho mo. So, halimbawa, ikaw ay isang production operator. So, ilagay mo dyan, nature of work, pwede mong lagyan dyan ng manufacturing, ganon. Tapos, loan term. So, loan term, kung ano yung a-applyan mo na loan. So, 2 years or 3 years. So, desired loan amount. So, lagyan mo kung magkano yung gusto mong amount na i-loan. Tapos, dito i-check mo loan purpose kung ano yung mga purpose na paggagamitan mo ng iyong ilo-loan. So, dito yung mga non-housing related. So, hindi related sa bahay. Ito, livelihood or additional capital in small business. So, kung maglo-loan ka dahil pandagdag mo ng kapital sa iyong maliit na negosyo, pwede i-check yan. Pwede din na pang tuition ng iyong anak or pang tuition ng iyong kapatid or pang bayad sa school. Pwede din na payment of utility or credit card bills. So, payment of utility, ibig sabihin kung pambayad mo ng kuryente, pambayad mo ng tubig,
pangbayad mo ng boarding house, pwede din po. So, yan po yung i-check. Purchase of appliance, pwede rin na gagamitin mo pambili ng mga furniture or appliances. Ayan, so pili ka lang dyan kung alin yung paggagamitan mo. Dito naman sa housing related, so pwede mong i-check ito kung gagamitin mo yung pera na ilo-loan mo pang pa-renovate or pampaganda ng iyong bahay. So kung wala po dito sa listahan ang paggagamitan mo, i-check mo na lang po itong others. Tapos kailangan isulat mo po dito kung saan mo po gagamitin. Tapos, dito na tayo sa previous employment details from date of Pag-ibig membership. So, pwedeng gumamit ng another sheet of form kung hindi kasya dito yung iyong previous employment details. So, dapat, anong ibig sabihin ng from date of Pag-ibig membership? So, isulat mo dyan kung kailan dito employer business name. So, pangalan ng company kung saan ka nagsimula na maging Pag-ibig member. So, isulat mo dyan. Tapos, yung sunod dito ay kung halimbawa bago na lumipat ka ng bagong company, so isulat mo dito pangalawa. So, dapat Pag-ibig member ka pa rin. Tapos, dito employer, so dito na yung address ng company mo. Tapos dito from, isulat dito from, month lamang po at saka year. Tapos ganito po yung format, month, year. So from to. So halimbawa, yung first company mo ay nagtrabaho ka doon ng 2010 to 2015. So from 2010 to, lagyan mo ng buwan kung kailan. So halimbawa, from January 2015 ay 2010, so isulat mo dyan 01 slash yung year ay dapat 2 digit lang din yung sa format nila. So kung January 2010, so lagyan mo dyan ng 01 slash 10, ganun. Tapos 2, halimbawa February 2015, so lagyan mo dyan ng 02/15. Ayan. Tapos kung kulang yung space dahil sobrang dami na ng company na napagtrabahuan mo kung saan naging member ka ng Pag-ibig, so dapat po gumamit ng panibagong sheet of paper, sheet of form. So mag-print lamang po or humingi lamang po ng pangalawang form. Tapos dun sa pangalawang form, ito na lang yung fill upan mo dito kung ano yung kulang mo. Huwag nang fill upan yung ibang information. Tapos dito na tayo, signature of applicant. So dito, payroll, account, disbursement card, tapos name of bank or branch. So sila na po. Payroll, account. Dapat po dito ilagay mo, wait, basahin natin to. In the event of the approval of my application, I hereby authorize Pag-ibig Fund to credit my loan proceeds through my payroll account. Yes, so ikaw dapat magsulat dito ng iyong payroll account or yung iyong disbursement card. So, tulad sa SSS, dapat meron ka ng disbursement card. So, isulat mo dyan yung isulat mo dito yung name of bank or branch dito sa ibaba. Tapos dito yung account number kung saan ihuhulog yung loan mo. Signature of applicant dito, huwag kalimutang pirmahan po dito. Ayan, signature of applicant. Tapos dito fill upan mo pa. Ayan, dito, yung first blank dito ay hereby authorize my present employer, blank. So, isulat mo dito yung pangalan ng present company mo. Dahil ito yung part na kung saan i-authorize mo sila to deduct payment for your loans, di ba? Bawat
bawat salary ay nag-deduct sila ng pangbayad sa loan mo. So, dapat dito isulat mo pangalan ng iyong present company. Yung kasalukuyan mong pinagtatrabahuan. Tapos, dito na tayo. Signature of applicant over printed name. So, isulat mo yung pangalan mo dito. Complete name, all in capital letters. Tapos, pirmahan mo sa itaas. Tapos, dito naman, this office agrees to collect the corresponding monthly amortization, this loan, and the NSF with the employer. So, sa kanila na po to, sa Pag-ibig na po to, huwag na po tong fill upan dito. So, dito lang po yung sa'yo, printed name and signature. Tapos dito, ayan, so dapat meron kang dalawang witness to sign ng iyong MPL. So, for value received, I promise to pay on due date without need of demand to the order of, ganon. Tapos, sila na po yung mag-fill up dito. Ayan, sila na, ang Pag-ibig na yung mag-fill up dito. Dahil sila yung nakakaalam kung magkano yung maloloan mo, tapos kung magkano yung babayaran mo every salary. Tapos, kailangan dito ay mayroon kang dalawang witness to sign. Ayan. Papirmahan mo dito sa dalawang witness mo. So, over printed name muna bago yung signature. Tapos, dito naman, sa pinakaibaba, yung signature mo ulit. Signature of applicant over printed name. So, printed name ulit, tapos signature sa itaas. Tapos dito, perma rin dito. Perma lang dito, walang printed name dapat. So, ayan. So, dito, sa Pag-ibig na po to. Ito, sa Pag-ibig na yan. Dito, sa Pag-ibig na yan. So, that's all for this video, guys. Meron pang page 2. Hindi ko alam kung dito mababasa mo sa page 2 yung lahat ng guidelines and instructions. Kung medyo nalilito kayo kung paano yung pag-fill up. At yung lahat, pati yung loan amount, pati yung mga interest rate dito kung gusto nyo pong maintindihan. So that's all for this video, guys. Sana po ay nakatulong sa inyo kung paano mag-fill up ng MPL.